Yo, what's up mga ka-sir? For this video guys, gagawa tayo ng tura-tura guys. Itong tura-tura na gagawin natin guys ay pang malakasang hangin. So kung makikita nyo guys at kung mapapansin nyo, medyo makakapal yung patindig at pakpak na gagamitin natin dyan guys. Yan, at yan, napatuyo ko na yung yung kawayan bagong kuha natin mga guys. At napakaganda nung kawayan na ginamit ko dyan guys. At ito na nga guys, inuhulma ko na yung kanyang pakpak mga lodi at inayos ko at tinalian ko ng maigi yung ating mga kawayan guys para matibay siya sa malakas na hangin guys. At pinag-iisipan ko rin kung ano bang design na gagawin ko dito sa ating bagong tura-tura guys. At abangan nyo guys kung ano yung design na gagawin ko para dyan mga guys. At so panoorin nyo guys yung pag-pattern ko at pagtali ko ng mga kawayan guys. Isa-isa ko talagang papakita dyan sa video na yan mga guys. At ayan, na-miss ko talagang gumawa ng saranggola guys sa katagal-tagalan din dahil medyo na busy tayo mga lodi. At ito na nga guys, gumagawa na ako ng mga tutorial at bagong vlog ng pagsasaranggola natin guys. At sana ay mag-enjoy tayo sa pagpapalipad ngayong summer guys. At continuous lang tayo sa mga pangarap natin. At syempre wag natin kakalimutan na mag-enjoy kapag tayo ay gumagawa ng saranggola at nagpapalipad tayo ng saranggola. So ito na nga guys, ayan, hinulma ko na yung kanyang ulo at ito na yung pinaka-pattern ng ating tura-tura guys. Sa mga nag-comment nga pala kung ayan, ganyan yung ating hulma ng ating mga pakpak guys. So yan, medyo paublong siya guys. So hindi naman siya ganung kabilugan. At dahil hindi ko naman ninipisan kasi yung mga gilid ng pakpak guys para talagang pambagyuan siya at pangmalakasan talaga siya guys. So ito na nga guys yung naisip ko na design para sa ating pabalat mga lodi. So gagamit tayo ng honeycomb design guys at iba-iba yung kulay na ginamit natin dyan. So hexagon siya guys. Inisa-isa kong pinattern yung hexagon mga lodi at saka dinikit ko siya sa plastic. Yung plastic nga pala na transparent guys is napakatibay niyan at sinubukan ko na gumamit ng katol pero medyo hindi siya dumidikit kaya ang ginamit ko na lang ay yung tape na transparent guys para mas matibay talaga siya at hindi siya mapunit kapag lumilipad na siya sa malakas na hangin guys. At ito na nga guys, nilalagyan ko na ng mga rugby yung bawat gilid ng mga baskaga natin or para sa pakpak guys para madikit na natin yung ating pabalat mga lodi. So ganyan yung design na ginawa ko guys at medyo inabot ako ng mga 1 AM ng umaga guys dahil sa kaka-pattern lang yan mga lodi. So overtime talaga ako ng paggawa niyan para magawa ko kaagad ng mabilis at napakabusisi ng paggawa ng design ng pattern na yan guys. At sarili kong design at style yung ginamit ko dyan guys. At abangan nyo guys yung mga bago kong saranggola na gagawin guys. So iba-ibang uri ng design at abangan nyo kung ano bang pattern na gagawin ko ulit na saranggola guys. So ito na nga guys, binabalatan ko na yung kanyang buntot guys, yung pangalawang pakpak niya, yung maliit na pakpak. At ayan, tinatanggal ko na nga yung mga plastic dun sa ilalim guys para syempre lumitaw yung pinaka kulay ng hexagon na ginawa nating design at pattern guys. So ganyan lang, gumagamit ako ng ruler at syempre yung matalim na cutter mga guys para mahiwa yung plastic kasi napakatibay ng plastic na yan at napakakunat yung transparent na yan mga lodi. At ito na nga guys, nilalagyan na natin siya ng rugby para dumikit na at talagang minamadali ko na siya na matapos guys para syempre mapalipad natin siya sa malakas na hangin. So ito nga pala, dito sa Bicol nga pala guys, napakalakas ng hangin dito guys at talagang pangmalakasan talaga itong ginagawa nating saranggola. At ayan, matitesting natin kung talagang lilipad tong ating ginawang bagong tura-tura guys. So yan guys, so syempre nilalagyan ko na ng pabalat yung magkabilaan niya at kung anong kulay. So naisip ko ay orange dahil orange naman yung hexagon dun sa malaking pakpak at dun sa maliit na pakpak, kaya pinattern ko lang siya at binagay ko lang dun sa kulay na babagay sa kanya guys. At yan lang din para syempre magawa na natin, syempre mapalipad na natin. At yan, dinikit ko ng rugby guys. Magtatanong nga pala kung anong brand, rugby lang guys. At ito nga guys, tinatanggal ko na yung mga sobra-sobra dun sa pabalat natin guys sa may ulo. Ayan, ginugunting ko na yung mga sobrang pabalat natin mga lodi. At tatanggalin din natin yung mga sobra-sobra sa may pakpak guys para malinis tingnan. At ayan nga guys, so yun medyo mapuro gunting natin dyan guys, kaya ayan, medyo nahirapan ako dyan kaya pinabilis ko na lang yung video na ginawa natin para medyo maiksi yung ating video guys at para hindi naman kayo mainip sa panonood mga lodi. At ito na nga guys, yan, halos matatapos ko na yung buong pakpak na malinisan at matanggal yung mga sobra-sobra dun sa pabalat. Ayan, so lalagyan na natin siya ng sumba. So yung sumba nga pala guys, gagawa ko ng bagong tutorial kung paano ako gumagawa ng sumba. Ayan guys, kung anong ginagamit ko. At ito na nga guys, lalagyan natin siya ng parisukat. Kaya ako nilalagyan ng plastic. Yung plastic na yan transparent guys para hindi mapunit kapag nilagay na natin yung tansi. Size 70 nga pala yung ginamit kong tansi
emergency para sa ating parisukat mga lodi. So yun o. So ganyan lang din ako magparisukat guys. At ayan. So syempre nagparisukat din ako ng maliit dun sa may babang pakpak at dun sa maliit na pakpak guys. At ayan na nga guys. Natapos na at ready na natin siyang paliparin mga lodi. So ito na. Napakalakas ng hangin. Saranggola kung pala ka, malaki yan. Pag sumakay ka sa saranggola, lipad lang yan. Nagabanga. Umpog na. Look. Ano yan? Ay, wag na ingay. Thank you. Ayos.